Eto na po, pati yung pasaporte o passport ni Apollo Kibuloy. Gusto na ni Senador Ontiveros na ipakansila. Dahil si Ontiveros po ang chairman ng Committee on Women, Children and Family Relation na nag-imbestiga at siya rin po yung nagpa-issue ng warrant of arrest pero until now ay hindi pa siya sumisipot. Pakinggan po ninyo. Kanselahin na sana ng DFA ang passport ng puganteng si Apollo Kibuloy. Imbes na magpakita sa Senado o sa mga korte, panay ng mga audio messages na parang iniinsulto pa ang kakayahan ng gobyernong tuntunin kung nasaan siya. This should not be allowed to pass, but only challenge government more to exhaust all means to restrict his movements. Iba-iba rin ang natatanggap na balita kung nandito pa siya sa bansa o di kaya'y nakatakas na sa ibang bansa. Mukha talagang may failure of intelligence kung hanggang ngayon hindi pa matukoy ang kanyang location. In any case, he is accused of crimes that transcend boundaries and nationalities. Tiwala ako na Ayan po ang sinasabi ni Senador Ontiveros. Dami nang pinaka-cancel. Dati ay siya rin nag-request ng ilagay sa hold departure order ng DOJ. Ngayon naman cancellation ng passport. Kasi nga ang kanyang paniniwala ay dapat talagang managot at hindi ito pwedeng takasan. Lalo na kung nasa ibang bansa na ito o papunta pa lang, hindi na makakagalaw kung wala ng pasaporte. Pero tingnan natin kung ano po ang gagawin dito ng Department of Foreign Affairs. Kasi DFA lang po ang pwedeng gumawa niyan. Kung yung magunita, ganyan din ang nangyari kay dating Congressman Arnie Teves. Nagtago, tapos napunta ng ibang bansa, nang malamang nasa ibang bansa, ayun, pinakancel ng pamahalaan ng kanyang passport at nakansela nga. Kaya hindi siya nakagalaw at napilitan siyang maaresto dun sa Timor-Leste. Ayun. So, hindi natin alam kung nasan talaga si Kibuloy. Pero, nagpapatunay lang na seryoso ito mga kaibigan si Senador Ontiveros hanapin, papanagutin itong si Apollo Kibuloy. Dahil nga sa hindi niya pagsipot at hindi pagrespeto sa Philippine law dahil ang pag-i-issue ng warrant of arrest ay under the law at power ng Senado. Pati yung mga court order ng RTC, Regional Trial Court ng Davao at ng Pasig. So ayan po, ano inyong masasabi dyan? Lahat na lang kansila Kinansila yung prangkisa ng SMNI ng Kongreso, di ba? At kinansila rin yung kanyang mga firearms license. At ngayon naman ay ito na, pinakakansila rin ang kanyang pasaporte. Iyan ang epekto ng pagtatago sa batas. Iyan ang epekto ng hindi pagrespeto sa batas, sa aking opinyon at interpretation. Maaring yan ang mga dahilan. Kasi talagang hindi pwedeng hindi irerespeto ang ating mga batas. Kahit sino mananagot. Rule of law ang pinapairal. Ayan po. Ano inyong masasabi dyan? Okay? Matapang, seryoso, itong opposition senador na si Ontiveros. Okay? Samantala, sasakyan daw ng Senado at magkakaroon sila ng investigasyon. Talang magkasalungat na investigasyon ito. Ang Senado, gusto nilang ipatawag yung di umano ay dating PDEA agent, Philippine Drug Enforcement Agency, na sinasabi ng mga vlogger ng anti-Marcos na ito raw yung nakakaalam, may nalalaman kay Pangulong Marcos na dating kung tawagin ay BBM. Okay? So tingnan natin kung sino senador ang magkaka-interest ditong mag-imbestiga. Pero mukhang gusto yata yung committee ni Senador Bato de la Rosa. Senador de la Rosa, maging maingat ka rito dahil alam nyo, itong sinasabing agent na ito ay dismissed sa serbisyo. O ito ba'y kapanipaniwala? Yan ang tanong. Kasi pag tinanggal ka sa serbisyo, may something, may problema ka. Pero yan yung testigo. Yan ba'y lehitimong testigo? Alamin natin yan. Samantala, Kongreso mag-iimbestiga rin. Ang iimbestigahan naman at ipapatawag nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon naman sa gentleman agreement umano ni Duterte sa pagitan po ng China, ng Pilipinas at ng China noong kanyang panahon.
So may resolution sa Kongreso para imbestigahan si Duterte. Meron ding resolution meron ding investigasyon sa Senado at ang ating Pangulo naman ang imbestigahan. So matindi itong galawan ha. Ngayong nagbabalik na sa trabaho ang ating mga congressman at senador matapos ang kanilang mahigit na 1 buwan na bakasyon. So sino ating papaniwalaan dito? Okay? Sila may karapatan pero tingnan natin kung kapanipaniwala ba ang magiging resulta ng mga investigasyon na ito. Trabaho ng Kongreso at Senado. Hindi ko pwedeng sabihin hindi nila trabaho yan. Trabaho na talaga ng mga senador at congressman. Ngayon, aalamin lang natin kung ating pakikiramdaman at imomonitor ang kailang mga gagawing hearing kung ito ba ay magiging makatao, magiging parehas o baka naman magiging politika lang. Di ba? Ulitin ko magkaiba ito Yung kay dating Pangulong Duterte, iimbestigahan siya doon sa di umano gentleman agreement na inaamin ng China at inaamin nung ilang maka Duterte na meron daw talaga. Ito naman kay Pangulong Marcos ay iimbestigahan siya dahil meron daw di umano dating agent ng PDEA ang nagsasabing may kaugnayan sa drugs naman. So, masalimuot Tingnan natin kung ano mangyayari. Any comment, reaction sa bagay na yan. Pangatlo na ating topic ngayon, itong warning o pananakot. Parang pananakot kasi sabi ho ng dating Pangulong Duterte, kanya raw kakasuhan at sabi ng mga abogado nito, kakasuhan daw ang mga local executive tungkol daw sa hindi pag-i-issue ng permit sa rally nila. Legal issue po ito. Kung hindi naman ho kasi freedom part, paano naman kayo papayagan? Kasi nasa sa batas naman na freedom part, yun lang ang pwedeng pagdausan ng rally. Sa ilalim nga po ng Presidential Decree 880. Okay? At ang mga private part, hindi po yan, private property, hindi po yan freedom part. So, tingnan natin. Mananakot ba ito sa mga mayor? At ano naman ang gagawin ng mga mayor? Pero ako naniniwala, paninindigan ng mga mayor, ng mga local executive, ang kanilang kapangyarihan sa ilalim ng batas kung karapat-dapat ba o hindi na mag-issue sila ng mga permit sa mga rally. Lalo na kung sa tingin nila ay maaaring makagulo sa kanilang komunidad. O maaaring ito'y makasira sa katatagan ng ating bansa. O anuman maaaring negatibong epekto, merong authority ang mga mayor kung bibigyan o hindi. Pero itong sinasabi ng kampo ng mga Duterte na parang pananakot, kakasuhan, di kasuhan nyo. Kasuhan nyo yung mga mayor. Tingnan natin kung sino ang tama. Hindi naman pwedeng laging takutan. Unang-una, ang dating Pangulo ay tapos na ang kanyang panunungkulan, tapos na yung kanyang power. Ang dating ay parang siya pa rin dahil isipin mo, tatakutin mo yung mga mayor. Di ba? Anyway, so alam naman natin yung mga anti-Marcos talagang meron silang mga iba-ibang galaw na limitado. Ang problema, kung hindi naayon sa batas, ibang issue yan. Malaya po kayo sa anumang mga comment o reaction sa ating mga pinag-uusapan. Subscribe and follow dito sa aking mga channel, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV.